Mga hakbang patungo kay Kristo. Kabanata 10, Isang kaalaman sa Diyos. Marami ang mga paraan kung saan sinisikap ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa atin at dalhin tayo sa pakikipag-isa sa Kanya. Ang kalikasan ay nagsasalita sa ating mga pandama ng walang tigil. Ang bukas na puso ay haanga sa pag-ibig at kaluwalhatian ng Diyos na ipinahayag sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang mga kamay. Ang nakikinig na tainga ay maaaring marinig at maunawaan ang mga komunikasyon ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay ng kalikasan. Ang mga luntiang bukid, ang matatayog na puno, ang mga putot at bulaklak, ang dumaraan na ulap, ang pagpatak ng ulan, ang dumadagandong na batis, ang mga kaluwalhatian ng langit, ay nagsasalita sa ating mga puso, at nag-aanyaya sa atin na makilala siya na lumikha sa kanilang lahat. Itinatali ng ating tagapagligtas ang kanyang mahahalagang aral sa mga bagay ng kalikasan. Ang mga puno, ang mga ibon, ang mga bulaklak sa mga lambak, ang mga burol, ang mga lawa, at ang magagandang kalangitan, gayon din ang mga pangyayari at paligid ng pang-araw-araw na buhay, ay lahat ay nauugnay sa mga salita ng katotohanan, upang ang kanyang mga aral ay maaaring madalas na alala sa isipan, kahit sa gitna ng abalang pag-aalaga ng buhay ng tao sa paggawa. Nais ng Diyos na pahalagahan ng kanyang mga anak ang kanyang mga gawa at kaluguran sa simple, tahimik na kagandahan na pinalamutian niya ang ating tahanan sa lupa. Siya ay mahilig sa maganda, at higit sa lahat sa panlabas na kaakit-akit ay mahal niya ang kagandahan ng pagkatao. Nais niyang linangin natin ang kadalisayan at pagiging simple, ang mga tahimik na kagandahan ng mga bulaklak. Kung tayo ay makikinig lamang, ang mga nilikha ng Diyos ay magtuturo sa atin ng mahahalagang aral ng pagsunod at pagtitiwala. Mula sa mga bituin na sa kanilang walang track na mga landas sa kalawakan ay sumusunod mula sa edad hanggang edad sa kanilang itinalagang landas, hanggang sa pinakamaliit na atomo, ang mga bagay ng kalikasan ay sumusunod sa kalooban ng lumikha. At ang Diyos ay nagmamalasakit sa lahat ng bagay at nagpapanatili sa lahat ng kanyang nilikha. Siya na nagtataguyod ng hindi mabilang na mga daigdig sa buong kalawakan, sa parehong oras ay nagmamalasakit sa mga pangangailangan ng munting kayumangging maya na umaawit ng kanyang abang-awit ng walang takot. Kapag ang mga tao ay humayo sa kanilang pang-araw-araw na pagpapagal, gaya ng kapag sila ay nagsasagawa ng pananalangin, kapag sila ay nakahiga sa gabi, at kapag sila ay bumangon sa umaga, kapag ang mayaman ay nagpipiesta sa kanyang palasyo, o kapag tinitipon ng dukha ang kanyang mga anak sa kakaunting tabla, bawat isa ay magiliw na binabantayan ng Ama sa langit. Walang luhang pumapatak na hindi napapansin ng Diyos. Walang ngiti na hindi niya mamarkahan. Kung tayo ay lubos na paniniwalaan ito, ang lahat ng hindi nararapat na pagkabalisa ay aalisin. Ang ating buhay ay hindi mapupuno ng kabiguan gaya ngayon, sapagkat ang lahat, malaki man o maliit, ay may iwan sa mga kamay ng Diyos, na hindi nalilito sa dami ng mga alalahanin, o nalululas sa kanilang bigat. Dapat nating tangkilikin ang kapahingahan ng kaluluwa kung saan marami ang matagal nang hindi kilala. Habang ang iyong mga pandama ay nalulugod sa kaakit-akit na kagandahan ng lupa, isipin ang daigdig na darating, na hindi kailanman makakaalam ng pagkawasak ng kasalanan at kamatayan, kung saan ang mukha ng kalikasan ay hindi na magsusuot ng anino ng sumpa. Hayaang ilarawan ng iyong imahinasyon ang tahanan ng mga naligtas, at tandaan na ito ay magiging mas maluwalhati kaysa sa iyong pinakamaliwanag na imahinasyon ay maaaring ilarawan. Sa iba't ibang kaloob ng Diyos sa kalikasan ay nakikita natin ngunit ang pinakamahinang ningning ng kanyang kaluwalhatian. Nasusulat, hindi nakita ng mata, ni narinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Unang Korinto Kapitulo 2 Versikulo 9. Ang makata at ang naturalista ay may maraming bagay na masasabi tungkol sa kalikasan, ngunit ang Kristiyano ang nagtatamasa ng kagandahan ng mundo ng may pinakamataas na pagpapahalaga, dahil kinikilala niya ang gawa ng kanyang Ama at nakikita ang kanyang pag-ibig sa bulaklak at palumpong at puno. Walang sino man ang lubos na makakapagpahalaga sa kahalagahan ng burol at lambak, ilog at dagat, na hindi tumitingin sa kanila bilang isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga gawaing pangkalooban at sa pamamagitan ng impluwensya ng kanyang espiritu sa puso. Sa ating mga kalagayan at kapaligiran, sa mga pagbabagong nagaganap araw-araw sa ating paligid, maaari tayong makatagpo ng mahahalagang aral kung ang ating puso ay bukas lamang upang maunawaan ang mga ito.
Ang salmista, na sumusubaybay sa gawain ng paglalaan ng Diyos, ay nagsabi, ang lupa ay puno ng kabutihan ng Panginoon. Sinumang matalino, at tutuparin ang mga bagay na ito, maging sila ay mauunawaan ang maibiging kabaitan ng Panginoon. Awit Kapitulo 33 versikulo 5, 107:43. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa kanyang salita. Narito mayroon tayong mas malinaw na mga linya ng paghahayag ng kanyang katangian, ng kanyang pakikitungo sa mga tao, at ang dakilang gawain ng pagtubos. Narito ang bukas sa ating harapan ng kasaysayan ng mga patriarka at mga propeta at iba pang banal na kalalakihan noong unang panahon. Sila ay mga lalaki na, napapailalim sa mga hilig gaya natin. Santiago Kapitulo 5 versikulo 17. Nakikita natin kung paano sila nakipaglaban sa mga panghihina ng loob tulad ng sa atin, kung paano sila nahulog sa ilalim ng tukso tulad ng ginawa natin, at gayon pa man ay muling nagpalakas ng loob at nagtagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, at, masdan, tayo ay pinalakas ng loob sa ating pagsusumikap sa katwiran. Habang binabasa natin ang mahahalagang karanasang ipinagkaloob sa kanila, ang liwanag at pagmamahal at pagpapalang tinatamasa nila, at ang gawaing ginawa nila sa pamamagitan ng biyayang ibinigay sa kanila, ang espiritong nagbigay inspirasyon sa kanila ay nag-aapoy ng apoy ng banal na pagtulad sa ating mga puso at isang pagnanais na maging katulad nila sa pagkatao, tulad nila na lumakad kasama ng Diyos. Sinabi ni Jesus tungkol sa mga kasulatan sa lumang tipan, at gaano pa nga ito kayto sa bago, sila ang mga nagpapatotoo tungkol sa akin, ang manunubos, siya kung saan nakasentro ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan. Juan Kapitulo 5 versikulo 39. Oo, ang buong Biblia ay nagsasabi tungkol kay Kristo, mula sa unang talaan ng paglikha, sapagkat, walang ginawa ng wala sa Kanya, hanggang sa pangwakas na pangakong, narito, pumaparito ako kaagad, binabasa natin ang Kanyang mga gawa at nakikinig sa Kanyang tinig. Juan Kapitulo 1 versikulo 3, Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 12. Kung gusto mong maging pamilyar sa tagapagligtas, pag-aralan ang banal na kasulatan. Punuin ang buong puso ng mga salita ng Diyos. Sila ang tubig na buhay, pumapawi sa iyong nasusunog na uhaw. Sila ang buhay na tinapay mula sa langit. Ipinahayag ni Jesus, maliban kayo kumain ng laman ng anak ng tao, at uminom ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. At ipinaliwanag niya ang kanyang sarili sa pagsasabing, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, ay espiritu, at buhay. Juan Kapitulo 6 versikulo 53-63. Ang ating katawan ay itinatayo mula sa ating kinakain at iniinom, at tulad ng sa natural na ekonomiya, gayon din sa espiritual na ekonomiya, ito ang ating pinagninilayan na magbibigay ng tono at lakas sa ating espiritual na kalikasan. Ang tema ng pagtubos ay isa na gustong tingnan ng mga anghel. Ito ang magiging aghamat ang awit ng mga tinubos sa buong walang tigil na panahon ng kawalang hanggan. Hindi ba ito nararapat na pag-isipang mabuti at pag-aralan ngayon? Ang walang katapusang awa at pag-ibig ni Jesus, ang sakripisyong ginawa para sa atin, ay humihiling ng pinakaseryoso at solemn na pagmumuni-muni. Dapat nating pag-isipan ang katangian ng ating mahal na manunubos at tagapamagitan. Dapat nating pagnilayan ang misyon niya na dumating upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Habang pinag-iisipan natin ang mga makalangit na tema, ang ating pananampalataya at pag-ibig ay lalakas, at ang ating mga panalangin ay magiging higit at higit na katanggap-tanggap sa Diyos, dahil ang mga ito ay higit na hahaluan ng pananampalataya at pag-ibig. Sila ay magiging matalino at masigasig. Magkakaroon ng higit na patuloy na pagtitiwala kay Jesus, at isang araw-araw, buhay na karanasan sa kanyang kapangyarihan upang iligtas hanggang sa sukdulan ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa ating pagninilay-nilay sa mga kasakdalan ng tagapagligtas, nanaisin nating ganap na magbago at mabago sa larawan ng kanyang kadalisayan. Magkakaroon ng gutom at pagkauhaw ng kaluluwa na maging katulad niya na ating sinasamba. Habang higit ang iniisip natin kay Kristo, lalo tayong magsasalita tungkol sa Kanya sa iba at kinakatawan siya sa mundo. Ang Biblia ay hindi isinulat para sa iskolar lamang, sa kabaligtaran. Ito ay dinisenyo para sa mga karaniwang tao. Ang mga dakilang katotohanang kailangan para sa kaligtasan ay ginawang kasing linaw ng tanghali,
at walang magkakamali at maliligaw maliban sa mga sumusunod sa kanilang sariling paghatol sa halip na ang malinaw na inihayag na kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat kunin ang patuto ng sinumang tao tungkol sa itinuturo ng kasulatan, ngunit dapat nating pag-aralan ang mga salita ng Diyos para sa ating sarili. Kung hahayaan natin ang iba na gawin ang ating pag-iisip, magkakaroon tayo ng mga baldado na lakas at mga kakayahan. Ang mga marangal na kapangyarihan ng pag-iisip ay maaaring napakaliit ng kakulangan ng ehersisyo sa mga tema na karapat-dapat sa kanilang konsentrasyon hanggang sa mawala ang kanilang kakayahang maunawaan ang malalim na kahulugan ng salita ng Diyos. Ang isip ay lalago kung ito ay gagamitin sa pagtunton sa kaugnayan ng mga paksa ng Biblia, paghahambing ng kasulatan sa banal na kasulatan at espiritual na mga bagay sa espiritual. Wala nang higit na kinakalkula upang palakasin ang talino kaysa sa pag-aaral ng mga kasulatan. Walang ibang aklat ang napakalakas upang itaas ang mga kaisipan, upang magbigay ng sigla sa mga kakayahan, gaya ng malawak, mapagparangal na mga katotohanan ng Biblia. Kung ang salita ng Diyos ay pag-aaralan ayon sa nararapat, ang mga tao ay magkakaroon ng malawak na pag-iisip, isang maharlika ng pagkatao, at isang katatagan ng layunin na bihirang makita sa mga panahong ito. Ngunit kakaunti lamang ang pakinabang na nakukuha sa padalos-dalos na pagbabasa ng kasulatan. Maaaring basahin ng isa ang buong Biblia ngunit hindi niya makita ang kagandahan nito o maunawaan ang malalim at nakatagong kahulugan nito. Ang isang talata na pinag-aralan hanggang sa ang kahalagahan nito ay malinaw sa isipan at ang kaugnayan nito sa plano ng kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa pagbasa ng maraming mga kabanata na walang tiyak na layunin sa pananaw at walang positibong pagtuturo na nakuha. Panatilihin ang iyong Biblia sa iyo. Habang mayroon kang pagkakataon, basahin ito, ayusin ang mga teksto sa iyong memorya. Kahit na habang naglalakad ka sa mga lansangan ay maaari kang magbasa ng isang sipi at magnilay-nilay dito, kaya itinatama ito sa isip. Hindi tayo makakakuha ng karunungan kung walang think time na atensyon at mapanalanging pag-aaral. Ang ilang bahagi ng banal na kasulatan ay talagang napakalinaw upang hindi maunawaan, ngunit may iba na ang kahulugan ay hindi nasa ibabaw upang makita sa isang sulyap. Ang kasulatan ay dapat ihambing sa kasulatan. Kailangang may maingat na pagsasaliksik at may panalangin pagninilay. At ang gayong pag-aaral ay masusuklian ng husto. Kung paanong natutuklasan ng Manero ang mga ugat ng mahalagang metal na nakakubli sa ilalim ng balat ng lupa, gayon din naman ang metyegang nagsasaliksik sa salita ng Diyos na para sa nakatagong kayamanan ay nakatagpo ng mga katotohanang may pinakamalaking halaga, na ikinukubli sa pananaw ng pab-aya na naghahanap. Ang mga salita ng inspirasyon, na pinag-iisipan sa puso, ay magiging mga batis na umaagos mula sa bukal ng buhay. Hindi kailanman dapat pag-aralan ng Biblia nang walang panalangin. Bago buksan ang mga pahina nito ay dapat nating hingin ang kaliwanagan ng banal na espiritu, at ito ay ibibigay. Nang si Natanael ay lumapit kay Jesus, ang tagapagligtas ay bumulalas, narito ang isang tunay na Israelita, na sa kanya ay walang daya. Sinabi ni Natanael, "Saan mo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita kita." Juan Kapitulo 1 versikulo 47-48. At makikita rin tayo ni Jesus sa mga lihim na lugar ng panalangin kung hahanapin natin siya para sa liwanag upang malaman natin kung ano ang katotohanan. Ang mga anghel mula sa daigdig ng liwanag ay makakasama niya ang mga naghahanap ng banal na patnubay sa kababang loob ng puso. Ang banal na espiritu ay dinadakila at niluluwalhati ang tagapagligtas. Ito ay kanyang tungkulin na iharap si Kristo, ang kadalisayan ng kanyang katwiran, at ang dakilang kaligtasan na mayroon tayo sa pamamagitan niya. Sinabi ni Jesus, "Tatanggap siya sa akin, at ipahahayag ito sa inyo." Juan Kapitulo 16 versikulo 14. Ang espiritu ng katotohanan ang tanging epektibong guro ng banal na katotohanan. Paano dapat pahalagahan ng Diyos ang sangkatauhan, dahil ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa kanila at itinalaga ang kanyang espiritu upang maging guro at patuloy na gabay ng tao. Dito nagtatapos ang Kabanata 10. Para updated ka sa susunod na sulat, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.